Welcome po sa bawat isa na nandito ngayon at good evening po para sa lahat. Tayo po ay malaking pasasalamat at tayo na parito ngayon at binigyan tayo ng pagkakataon ni Lord para tayo muli magsama-sama sa ating prayer meeting. So ngayon, habang tayo nagsama-sama, i-open natin ang ating mga puso at ating mga isip para sa pagtanggap ng salita ng ating Panginoong Diyos. Sa simula, kailangan kong magbasa ng verse para tayo maalalahanan na ito ay pagtitipon para sa ating Panginoon. Basahin ko ang verse sa Psalm 95 verse 6. Come, let us bow down in worship. Let us kneel before the Lord our Maker. Tayo po ay tumayo para po simula ng panalangin. Let us pray po. Panginoon naming Diyos, kami na parito ngayon upang magpasalamat unang-una sa lahat dahil kami ay binigyan ninyo ng pagkakataon na kami magtitipon muli. Ama naming Diyos, buksan niyo ang aming mga puso at isip, Ama, ihanda ang aming sarili, iparamdam sa amin ang iyong presensya sa gabing ito, Ama. Para kami ay mapakain muli ang aming espiritual na kaluluwa, Lord God, para kayo ay mapurihan muli sa pananampalataya namin sa inyo. Nawa, Lord God, yung mga kapatiran naming paparating, ingatan niyo po at tulungan niyong makarating dito ng maayos, Ama, na ligtas. At Lord, sa panahon ng aming mga pagsubok, Ama, nawa itong pagtitipon na ito ay malaking bagay din po para kami ay mapalakas sa aming pananampalataya. Ang lahat ng ito, Ama, ay magalang kong hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Manatili po tayong nakatayo at tayo po ay magpatuloy at simulan ng ating pag-aawitan. Nais ko pong tawagan si Sister Lira upang pangunahan tayo sa ating pag-aawitan. Magandang gabi po sa ating lahat. Naniniwala po ba tayo na ang grace ng Panginoon ay nararanasan natin sa ating buhay? Amen. Awitin po natin ang Christian anthem. Isa sa mga nagpapaalala sa atin kung ano ba talaga ang natanggap natin kay God. Awitin po natin ang Amazing Grace.
Panginoon, kami ay binigyan niyo ng liwanag. We are blind, Panginoon, but because of you, nakita namin ang kapayapaan, ang buhay na walang hanggan. Patuloy po natin alalahanin yung grace at pagmamahal ng Panginoon sa ating lahat. Ang Diyos ay nagmamahal, walang hanggan, mula kahapon, bukas, at magpakailanman. Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee.
Tanggapin niyo ang aming papuri, awitan sa inyo, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat, Sister Lira, sa napakagandang awitin. Indeed, no, great is thy faithfulness. Amazing is God. Amen po para sa ating napakagandang kanta. God deserves all our praises. Ngayon tayo po ay magpatuloy sa ating pagpapatotoo at pasasalamat sa biyayang natanggap natin sa ating Panginoon. Simulan ko na po ang pagpapasalamat. Nais ko pong magpasalamat unang-una sa lahat dahil nabigyan ako ng pagkakataon na mag-preside, lalo na po sa gaya ko na siguro hindi naman makonsider din na matagal na dito. I'm still junior, kumbaga. Pero yung tiwala na binigay sa akin ng church na to, ng BAC, is napakasarap pakinggan at tinanggap ko yung tiwalang binigay, tinagkaloob sa akin. So, will na rin ni Lord na gawin ko ito bilang part na rin sa paglalim ng aking pananampalataya. Gusto ko rin pong pasalamatan ng ating Panginoon dahil sa araw-araw na lagi niya akong iningatan, sa paggabay kahit ako'y nalulungkot, pero hinahanapan niya ako ng paraan para ma-divert yung aking attention sa mahalagang bagay. And also for the people na pinoprovide niya sa akin sa panahon na kailangan ko ng tulong. Hindi lang naman financial but also someone who is there to listen kahit na sa konting comfort lang. A word coming from the heart. Sa mga kapatiran dito, maraming salamat po at pinupuri ko po ang Panginoon dahil po doon. Thank you po. Open. Sino na po ang gustong magpasalamat? Tayo po ay pumarito sa harapan. Ihayag natin ang kabutihan ng Panginoon sa ginawa sa ating buhay. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po nagpapasalamat sa Panginoon sa oras at pagkakataon na maka-attend po ako sa ganitong prayer meeting. Dala po ng pangyayari na walang kinakailangan kong muna sa bahay, hindi pa ako nakaka-attend ng ating prayer meeting. Nagpapasalamat ako sa Lord dahil nung nagpa-laboratory, 3rd week of May, pero matingnan po ako noon, Dr. June 15. Ganun po katagal. Kaya, papasalamat ako sa pagkakataon na makakabisita ako sa doktor at kahit mataas po pero ang mataas po sa akin is sugar. Konti lang naman. Pero yung aking creatinine, hindi naman tumaas. Yung aking cholesterol, maganda naman daw. Papasalamat ako sa Panginoon sa lahat ng biyaya na binibigay niya sa amin. Papasalamat din ako sa Panginoon dahil for the first time po, tinanong ako ng asawa ko. Sabi niya, kumusta yung check-up mo? Sabi ko, nagulat talaga ako. Sabi ko, pero hindi ko pinahalatang nabigla ako na, kumbaga, makangiti lang ako. Sabi ko, salamat Lord. Sabi niya, kumusta yung check-up mo? Sabi ko, okay lang, maganda naman kakaresulta. Tumaas lang yung sugar ko. Kaya, kasi napakahilig gumawa po ng mango jam. Ayaw naman niyang kainin. Sino kakain? Hindi ako. Nanghihinaya ko itapon. Dadaling kay Abby, hindi mahilig si Abby. Ako magtsatsang kumakain, kaya doon tumaas yung sugar ko. Dati 99 lang ang sugar ko, naging 120. Kaya hindi ko lang masabi ngayon na huwag ka nang gagawa ng mga minatamis dahil sa, kumbaga ayaw ko man, nanghinayang naman kasi binibili mo ng pera yung asukal, yung gasol, nanghihinayang ako. Kaya yun, anuhan ko din, nakapanghinayang ko, tamas ang sugar ko. Kaya sabi ng doktora, gusto mo bibigyan kita ng gamot? Sabi ko, hindi po. Na lang po. Dadaanin ko na lang po sa diet, hindi na po talaga ako magkakain ng matamis. Salamat po sa Panginoon. Papurit po, salamat po sa Panginoon.
Good evening po sa lahat. Ako po'y gusto ko po talaga magpasalamat sa Panginoon dahil nung Wednesday, Monday, for the first time, after so many years, nagkaroon ng Bible study sa bahay namin. Na ako po yung hindi ko po maano yung joy ko. Hindi ko makikip sa akin. Talagang hindi ako pwedeng dito magpasalamat sa Lord kasi in-answer niya yung matagal kong prayer na bago pa ako magpaalam talaga namang prayer muna. Kasi sabi ko baka hindi pumayag, ganun. Pero yung pagpayag na yun ay para sa akin, si Lord na yung kumilos. Kasi hindi siya mahilig, yung kuya ko hindi siya mahilig sa anything religious. Pero religyoso siya dati. Tapos hindi na siya mahilig ayaw niya magsimba, ayaw niya ng yung pag-usapan yung tungkol sa Biblia, yung mga ganon. Pero pag nag-share naman kami sa kanya, makikinig lang siya. At ang lagi niyang sagot, basta ako, naniniwala ako sa Diyos, tapos ganon lagi yung sagot niya. Pero nung nagpaalam ako, sabi ko, Kuya, magpa-Bible study dito sa Monday, twice a month. Pwede ba? Sabi ko gano'n. Sabi niya gano'n. Ang sagot niya sa akin, nagulat ako. O dapat maganda ka ng merienda. Nagulat po ako doon sa sagot niya. At para sa akin po, yung mga reaction niya na yon, kakaiba. Si Lord lang po yung kumilos sa puso ng kuya ko. Hindi po ako yun kasi hindi kilala ko po siya. Kilala ko siya ng lubusan. So lahat po ng papuri ko't pasasalamat sa Diyos. At ang next namin ay next Monday, di po ba? No? Kaya salamat po sa mga nakasama namin, si Pastor Ayan, si Sister Neri, si Sister Vicky, si Lorian, tsaka si Kuya, wala siya, Kuya Charlie, no? Yan. So, glory, gusto ko po palakpakan yung malakas si Lord. Magandang gabi po sa lahat. Muli ako ay tumayo dito upang magbigay ng papurit, pasasalamat sa Panginoon. Kanina po ay natuloy na po kami na ma-follow up sa check-up namin. At masaya po kami maging yung doktor dahil inaalala po kasi namin yung creatinine ni tumaas. So malaki daw pa ang pinagbago itong second laboratory niya. Tapos yung sugar niya okay na. Yun lang sabi niya, kailangan maghahanda talaga pag maalis maghanda ng chocolate o kaya candy para may, orasan niya tatay naramdaman mo, anuhan mo na. So salamat sa Panginoon. Ang medyo bumaba lang ngayon yung pulang dugo, pareho kami. Siguro sa stress namin nung nakakaraan, napupuyat. Nag-iisip, nag-iintindi. Pero salamat sa Diyos natin. Pinakita niyo yung kabutihan niya sa amin. Talagang masaya kami umuwi kaninang mag-asawa dahil ang laki na ng ipinagbago. Tunay na ang Diyos ang dakilang manggagamot at naging sandigan namin sa lahat ng pagkakataon. At saka po yung provision din. At saka yung pag-iingat. So ngayon po ay sa 3 buwan kami babalik uli. Kaya sa Diyos po ang papurit pasasalamat. Magandang gabi po sa lahat. Ako din po lubos na nagpupuri at nagpapasalamat sa ating buhay na Diyos dahil sa pagpapagaling niya sa aking anak na si Alan. Pangalawa po sa inyo, nagpapasalamat din ako sa panalangin na pinagkaloob niya sa amin. Kasi ilang beses nang naglubha yun ilang beses na siyang nagkaroon ng mabigat na karamdaman doon at dahil nga nag-iisa lang siya doon, pag nababalitaan ko nagkakasakit siya na gano'n, talagang halos bumagsak ang mundo ko. Nawawalan talaga ako ng pag-asa. Kaya
sa tuwing magkakasakit siya talagang ibinibigay ko dito sa ating mga kapatiran na tulungan kami na manalangin para sa kanya. At ang Diyos napakabuti talaga. Talagang yung favorite ko na kanta sa aking devotional na Dakilang Katapatan, mula pa noon hanggang ngayon, devotional namin mag-iina noon. Hindi ko talaga yun nakakalimutan gabi-gabi dahil talagang ang Diyos napakatapat sa buhay namin. Sa tuwing umaga na pagising ko, diisip ko, yung mga alalahanin at nagigilty naman ako kay Lord dahil hanggang ngayon nag-worry pa din ako. Pero sabi nga, ang Lord ay on time siya mag-provide ng mga needs natin at pinapasalamatan ko yun ng buong puso sa Kanya. Marami mang bagay ang wala sa amin, pero walang hanggang pasasalamat na binibigay ko kay Lord sa mga bagay na meron kami. Binabalik ko ang pagpupuri sa ating Panginoong Diyos. Good evening. Ay sarap na makita kay lahat ay nakangiti. No? Salamat kay Lord kasi tinugon niya ang ating mga panalangin. Kahit na napakasakit, napakahirap ang pinagdaanan ko. Pero salamat kay Lord. Kasi ika nga, yung huling ginawa sa akin ay pag-aalis ng catheter at saka nung granada, kung tawagin ay granada, doon lumalabas yung dugo na inopera sa loob. Yun namang isa ay sa urine. At yung pinakamasakit ay yung noong Martes ba yun, na tinanggal yun. Sabi ko, wag nang lagyan ako ng anesthesia dahil magiging doble bayad. Kaya sabi ko, titiisin ko na lang. Nung anduro na at papunta na ro sa operating room, talagang sabi ko, Lord, mas masakit ang nangyari sa iyo kaysa sa akin. Kaya sabi, titiisin ko. Naku, siguro 2 segundo na lang, baka himatay na ako sa sakit. Salamat kay Lord at sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga kapatiran, binigay sa akin ni Lord ang kagalingan. Salamat po kay Lord. Good evening po sa bawat isa. Ako po nagpapasalamat po ako unang-una. Last Thursday po, nakatapos po kami ng graduation namin and nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi hindi po kami nag-commute papunta at pauwi ng BSU. Pero hindi po ako nakapaglakad. Kasi po sobrang traffic po sa Malolos. At nagpapasalamat po ako kasi kahit di po ako nakapaglakad, nakuha ko yung diploma ko. Ayun, diretso na po siya na nasa amin na po yung diploma, kaya wala na pong kailangan balikan sa BSU, TOR na lang po. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa pagpapala na binigay niya sa akin at hindi din po nainip si tatay nung graduation, nandun lang siya sa taas. Hindi ko nga po alam kung nakatulog po siya dun sa taas. kaya po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon. At nagpapasalamat din po ako sa Panginoon sa kalakasan na binigay niya. Kasi nga po, Thursday graduation, tapos gabi pa nakauwi. Pagdating ng Friday, youth camp naman po hanggang Saturday. Tapos pagdating ng hapon, back up naman po ako. So practice, tapos kinabukasan ng Sunday. At pinagpapasalamat ko po kasi po, nung Sunday, nakadalawa po akong outreach. After po namin sa Tangos po, dumiretso naman po kami sa Bakalan. So, nung pagpunta po namin doon, hindi pa po, nakapagsimula na po sila, pero nasa pa lang po, nasa unahan. Kaya, papasalamat po ako sa Panginoon kahit na pagod, kahit na may nararamdaman na hindi maganda, siya po talaga yung nagbibigay ng kalakasan
sa akin at sa alam ko din po na sa bawat isa. At nagpapasalamat din po ako huling-huli sa week na to, umpisa po ng klase dito sa Balka, kaya nag-start na din po ako. Hindi pa ako nagko-conventional, hingal na sa preschool. Pero ayun po, nagpapasalamat po. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil nandito pa naman po ako sa harap nyo. At patuloy na binibigyan niya ng kalakasan. Sa Diyos po ang papurit pasalamat. Meron pa po bang hahabol sa pagpapasalamat? Huwag po tayong mahiyang i-testimony ang kabutihan ng ating Panginoon. So kung meron man kayong mga nakatago pa, hindi pa kayo handa, ipag-pray natin yan sa next week na lang. Para tayo'y magpatuloy po sa ating prayer meeting, nais ko po sanang tawagin sa ating panalangin, Brother Charlie, para po sa panalangin ng pasasalamat po. Magandang gabi po sa ating lahat. Nabigla ako. Ako rin po yung kapasalamat bago po tayo mag-prayer sa pagkapasalamat. Kapasalamat po sa Panginoon sa tatlong bagay. Una po, yung pagdalaw namin nila Pastor. Si Pastor, ako, at saka yung si Kambal. Sino po yung Kambal? Yung dalawa po nito. Sister Virgie, at si Ate Mary. Lagi po makasama yan. Kaya, para po silang kambal, kahit saan. Kambal sa pananampalataya. Kasama po namin. At saka, sumunod po si Sister Lori. Nagpapasalamat ko sa Panginoon. Nakilala ko si Sister Ophelia, si Brother Art. Nakita ko po yung talagang bukas yung puso nila sa pagtanggap sa mga kapatiran, lalo na yung mga mananampalataya na talagang nais sumunod sa Panginoon. Ganon din sa kanila ay talagang nakikita natin na talaga sila may mga punlana ng salita ng Diyos. Lalo si Sister Ophelia. Meron po akong pagkakamali kay Sister Ophelia. Akala ko, kukurutin ako nung magkaharap kami, nung mag-uusap kami. Nagkamali po ako sa kanya. Akala ko po kasi mag-asawa sila, magkapatid pala sila. Kaya po, halos natampal po ako ni Sister Ophelia. Nakakatuwa po, napakasarap pong kausap ni Sister Ophelia. Pangalawa po, ay yung matagal ko nang pinaplano na nabigyan ako lakas ng loob ng Panginoon sa Bacood. Sa tagal kasi ng serbisyo na inano ko sa Bacood, halos 6 years na hinawakan ng Bacood. Ngayon ko lang po nung Sunday ko lang po na nabahagi na ng salita ng Diyos yung mga tricycle boys sa tulay. Kung sino po nakakita doon sa may tulay na nakahiliara tricycle, nag-pray po ako na sana bigyan ako ng Panginoon ng lakas na loob na makapagbahagi sa kanila kahit saglit. Nagpunta po ako alas 3:30 na po. Nauna po ako sa ating service at nagbahagi po ako. Nung dumarating na po ako malapit na ako sa tulay, nakita ko isang tricycle na nakaparada. Ay ko, kalungkot naman ito. Dati ang dami-dami. Nung nag-umpisa na po akong mag-mensahe doon halos dalawa lang po yung tao ron. Nakita ko, nagdatingan yung mga tricycle. Naabot siguro ng 12. Pero yung kaharap ko po ay siguro mga 5 o 4. Mga 5 po na tao na na-sharean ko. At okay naman po sila. Siguro sa susunod na linggo, ay bubuksan ko na po kung ano yung na mensahe ng Panginoon para sa kanila. Nakaka-touch po kasi na noong Sunday po kasi na talagang na-active po yung puso ko doon sa meeting namin nung
nung mission evangelism. Tama po yung sinasabi ng ating head sa mission na tayo ay sumasama ron upang magamit ng Panginoon, upang maging daluyan ng salita ng Diyos. Makita sa atin yung ano ba yung, kung bakit ba tayo kasama ron, bakit ba tayo gumaganap sa mga ganong gawain na kailangan makita sa atin, makita sa buhay natin kung paano ba nabubuhay si Kristo sa ating sarili. Pangatlo po, ay yung, ngayon ko lang naranasan na pumunta ng DFA. Nung una po kasi, 2089, first time ko po na pumunta ng DFA sa Manila. Talagang sakripisyon yung una, yung pagkuha ng passport, inaabot ng gabi. Pero kanina po, nung kumuha ko kaninang renewal passport po sa Pampanga, napakaginhawa na po pala. At talagang priority nila yung senior. Kaya po kanina nakakuha na ako, mag-iintay na lang po ako ng deliver ng LBC. Kaya po inupuro ko ang Panginoon. Nagulat lang po ako, sinabi kasi nung anak ko, Tay, baka expire na yung passport mo, ayusin mo na. Nagulat ako sa message nung anak ko. Kaya sa Diyos po ang papurit pa sa salamat. Inaanyahan ko po tumayo ang lahat. Sige po, manalangin po tayo. Pasalamat po tayo sa Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa gabi ito, na patuloy po kami, Panginoon, na nanalangin at patuloy na nagpapasalamat sa mga biyaya na tinanggap namin, maging itong pinansyal o kagalingan ng bawat isa. Alam namin, Panginoon, sa gabing ito ay kasama namin ikaw at patuloy na nagbibigay sa amin ng lakas upang magpatuloy kami, Panginoon, sa aming po mga gawain, lalo na, Panginoon, sa panalangin para sa lahat. Maraming salamat, Panginoon. At tunay, Panginoon, ang iyong pagkilos, ang iyong banal na Espiritu, ang patuloy na nagbibigay sa amin ng lakas upang kami makapanatili sa mga ganitong gawain tuwing awal. Saktong-sakto yan. So, ngayong gabi po, magandang gabi po sa ating lahat. Pwede pong pakibati ang inyong katabi ng magandang gabi. Yan, good evening po. Nakakatuwa po na napakadami po natin ngayon sa prayer meeting. Praise God po. May mga na-attendan po akong prayer meeting na kung saan ang dumadalo lang po doon ay yung pastor, asawa ng pastor, tsaka yung tagalinis ng church. Prayer meeting. Kaya isang pagpapala po sa atin na tayo po'y marami ngayon. Palakpakan nga po natin si Lord. Maliban sa napakagandang pagmasdan yung maraming umaattend ng prayer meeting, napakaganda rin po ng ating tema sa buwan ng June na spiritual discipline. Ang spiritual discipline po ay mga bagay na ginagawa natin upang magkaroon tayo ng paglago sa ating buhay espiritual. Amen? Paglago sa ating pananampalataya. Ito rin po ay naglalapit sa atin o nagpapalalim sa ating relasyon sa Diyos at pagsasaayos ng ating pakikitungo sa ating mga kapwa. Isa po sa mga madalas na alam nating spiritual discipline ay prayer. Prayer meeting, wow.
Coincidence. Fasting. Devotion. O yung Bible reading, Bible study. Reflection. Worship. Tsaka fellowship. Ito po iilan lang sa madalas na spiritual discipline na ginagawa natin. Narinig po natin sa mga previous messages yung patungkol po sa kung gaano ka-importante yung spiritual discipline sa ating buhay spiritual. At ngayong gabi po, katulad po ng mensahe ni Doc ID nung linggo, ako po ay magbabahagi po ng mga paraan kung paano tayo magkakaroon ng spiritual discipline o paano mas maging maayos ang ating spiritual discipline. Nais ko din pong ibahagi sa atin yung mga paraan upang matulungan tayo na magawa o maging consistent sa pag-apply nito sa ating mga buhay. Madalas po, pag pinag-usapan natin yung spiritual discipline, yung term na madalas na marinig natin ay yung training, tsaka yung pag-e-exercise. Sabihin nyo nga po, training at exercise. Yan. Kapag tinutukoy po natin yung training o exercise, ito po ay tumutukoy sa disiplina. At meron din po tayong narinig sa mensahe po ni Brother Malik noong nakaraang Wednesday na maaahalin tulad po natin doon yung spiritual disciplines natin. Whether we like it or not po, hindi po natin pwedeng alisin yung idea ng training at exercise sa spiritual discipline. Kasi mali po na isipin natin na tayo ay lalago or magagawa natin yung spiritual discipline na to by accident. Sabi niyo, nakapag-pray na pala ako. Magic. Hindi. O kaya, hindi natin to aasahan na by chance. Sa araw na to, meron akong 1% na magawa ko yung spiritual discipline o hindi. Or yung iba naman, umaasa dahil spontaneous akong tao, baka mamaya magawa ko yan. Malalaman natin. Wait ka lang. Hindi po. Yung spiritual discipline po ay intentional. Sinasadya. Pinaglalaanan ng oras at pinaprioritize. Kaya marami po sa atin ang nahihirapan na magawa ito dahil yung mindset natin, gagawin ko na lang yung mga bagay na to pagkatapos ng mga bagay na nakaschedule sa buhay ko. Yung mga routines natin, pagkatapos ng gawaing bahay, pagkatapos sa sikasuhin, siguro after yun may prayer na ako. O may worship na ako. O magbabasa na ako ng Bible. Hanggang sa mapagod, makatulog. Huwag naman po sana dumating sa prayer meeting, natutulog din po tayo. Yung iba naman po sasabihin, magko-fasting ako, breakfast. Pero yung gising nila alas 11 ng umaga. Mahirap yun. By accident or by chance lang ang paggawa ng spiritual discipline. At dalawa po sa pinakamahalagang ingredient para maging successful ang ating spiritual discipline ay ang silensyo or silence at solitude. Sabihin niyo po, silensyo at solitude. Ito po ay katahimikan at pag-iisa. So itong dalawang po ito ang pinakapundasyon ng ating spiritual discipline. At kung wala yung dalawang ito, yung silensyo at solitude, mahihirapan po tayong palaguin ang ating buhay espiritual. Kung napapansin po natin sa life natin ngayon, sa sariling schedule po natin, tingnan po natin yung life natin, tingnan po natin sa paligid natin, mapapansin po natin na napakaingay. Yung term pa ng iba, nasa fast-paced world na daw tayo. Mabilis na yung pacing ng mundo. Yung ibang mga kabataan, nagre-reflect sila, bakit nung time namin, meron pa kaming time para maglaro. Pero yung kabataan ngayon, sobrang limited na or hindi na sapat yung 24 hours para sa kanila. Wala na rin silang time kay Lord. Magulo, maingay, madaming nangyayari, kabi-kabila yung mga trabaho, na nagre-resulta para makondisyon ang ating mga sarili na mag-cope up. Na kailangan natin maging abala din, pasukin yung maingay na mundo para lang makasabay sa nangyayari. Kasi kung hindi natin sasabayan to, mahuhuli tayo. Kaya marami sa atin na nagnanais na sana makapag-out of town ako. Yung mga nanay, gusto yun. Nanay ko gusto lang pumunta ng grocery. Yun lang yung kanyang pampawala ng ingay sa mundo niya, yung grocery.
Yung iba gusto mag-travel. Yung iba gusto magbundok, magdagat, panoorin yung sunset kasi hindi niya kaya panoorin yung sunrise kasi late na siya matulog. Ninanais ng maraming tao yung ganong break kasi parang deprive sa atin yon. Na parang sa dami kong ginagawa, kailangan ko ng break. At yung mga bagay lang na binanggit ko po kanina, yung iniisip nilang break nila. Pero kahit ganun tayo ka-desperado na magkaroon ng break, hindi natin to nabibigyan ng priority. Alam niyo kung bakit? Kasi busy nga tayo. Last Friday po at Saturday, ang mga kabataan po ay nagkaroon ng camp. Ang mga kabataan po natin ay pansamantalang nag-disconnect sa ingay at pressure ng mundo. At dun po sa camp na inatinan po namin, yung lugar po ay napaka-peaceful. Maghapon sila na nalayo sa ingay ng mundo. Nalayo doon sa mga busy nilang schedule na masasabi po natin nagpahinga sila kahit papano. Maghapon silang hindi nag-cellphone kasi nakalagay sa waiver at kinuha ni Bianca yung cellphone. Doon sa camp na yon, natuto sila at na-experience nila na mamuhay doon sa sarili nilang mga kakayanan. Sila po ay nagtulong-tulong. Kung makita niyo po sa mga videos natin na pinresent ng linggo, yung mga kabataan po ay namuhay na parang mga taong namumuhay sa lumang bato. Sila po ay nagsaing, nagluto ng ulam sa kahoy. Doon po sa camp na yon, na-experience nila makipag-fellowship sa kanilang mga kapwa mananampalataya. Kung makita niyo po yung conversation nila, hindi lang puro kalokohan. Nag-e-enjoy sila na parang nare-recharge sila sa ginagawa nila kahit nakakapagod. Naglilipat kami ng tents kasi umuulan na po. Ambon-ambon lang pala. Naglilipat kami pero kahit maghapon na yung ginawa namin, nag-e-enjoy sila. Tuwang-tuwa pa sila. Makita natin sa video, si Angel pumapalakpak pa. Hindi ko alam kung bakit siya pumapalakpak nung time na naglilipat kami ng tents. At most especially, sa camp na yon, nakapag-spend time sila at nakapag-worship sila kay Lord. Doon sa lugar na tahimik at walang distraction. Kung titignan po natin, nakaka-bless po na tignan or makita, ma-witness ang mga kabataan natin sa Baliwag Alliance Church na nag-e-enjoy. Hindi lang po sila nag-i-enjoy. Sa biyaya ng Diyos, sila po ay nag-grow. Merong transformation at ninanamnam yung solitude tsaka yung silence. Kanina po, nagsalita po yung nanay ko. Kung meron po akong tao na may isip, kapag pinag-usapan natin yung silensyo at solitude, medyo contradicting po na ibigay ko example yung nanay ko kasi maingay po sa bahay si mama. Pero, pag dumating po sa prayer time, yung nanay ko po talaga yung pinaka. Yeah. Next to Mama Mary, si Mama Hermie na. Si Mama Hermie po, sa sobrang ingay ko rin po sa bahay, madalas naghihilik po ako, maabutan ko na lang po sa CR, nakaupo sa bowl, nakabukas yung pinto, nagpe-pray. Silensyo at solitude. Ito po ay hindi lang nire-recommend ng mga spiritual formation teachers natin na gawin natin. Yung mga nag-yoga, mga nagme-meditate, hindi lang po yung mga taong yon. Ito rin po ay makita natin sa Bible. At kung isipin po natin, sino ba yung mga examples na Bible characters na pinapractice yung solitude tsaka silensyo? Isa po sa maaalala natin dyan ay si Moses. Na kung saan 40 days and 40 nights siya, nandun lang sa Mount Sinai bago ibigay sa kanya ni Lord yung 10 Commandments. Pangalawa, si Elijah. Noong galit na galit si Queen Jezebel sa kanya, tinakbuhan niya ito. Tapos meron siyang kasamang alagad. Pinaalis niya. Gusto niya mapag-isa. At doon sa mountain na yon, na-encounter niya si Lord. Pangatlo, si John the Baptist. Pinsan ni Jesus.
na siya ay lumaki at doon na siya nag-ministry sa wilderness na kinakain niya honey tsaka grasshopper. No? Pero maliban doon sa nabanggit ko, meron tayong pinaka at best example. Pinaka, best na, no? At ito po ay si Jesus. Sabihin niyo nga po, si Jesus. So nung nandirito po ang Panginoong Jesus, nagpakita po siya ng mga halimbawa sa atin na sa kabila ng kanyang pagpapagal sa gawain ng Diyos Ama, nagawa niyang huminto at tumahimik sa presensya ng Ama. Sa paanong paraan po? Gusto ko pong sabayan niyo po ako kahit medyo mabilis lang. Sa Matthew 14:23. Sa unang pagkakataon po, Matthew 14:23. Sa unang pagkakataon, makikita natin na si Jesus, noong pagkatapos niyang malaman na namatay na si John the Baptist, ang next na nangyari, nagpakain siya ng 5,000. Pagkatapos siya magpakain ng 5,000 katao, ano po yung nangyari? Pumunta siya sa place na tahimik. Na kung isipin po natin, yung sitwasyon ni Jesus, pagod na siya, maaring nagluluksa siya, mabigat yung puso niya, pero mas pinili pa rin ni Jesus na pumunta sa bundok by himself upang magkaroon ng katahimikan at upang manalangin. Pangalawang pagkakataon po, ipinakita naman po sa Mark 1 verse 35, na matapos ng kanyang maghapong pagmiministeryo, sabi pa nga po doon, hanggang gabi meron pang dinadala kay Jesus para makapag-ministry siya. At pagkatapos nun, early in the morning, maaga pa lang, gumising na si Jesus, pumunta sa isang solitary place para manalangin. So marami ang naghahanap kay Jesus nung time na yon. Pero kahit ganun pa man, alam niya na marami maghahanap sa kanya. Inuna pa rin ni Jesus ang kanyang panahon kasama ang Diyos Ama bago siya tumugon sa pangangailangan ng mga tao na sa paligid niya. At hindi siya nag-compromise or hindi niya kinompromise yung panahon niya with the Lord. So madalas sa atin, yun yung alibi o yung reason. Maraming ginagawa, tambak yung gawain ko. Pero sabi ni Lord, time management lang yan, pwede ka nang gumising ng maaga. Si Jesus, nagset ng example. Early in the morning, pagkatapos ng maghapon niyang gawain, nagset siya ng time, early in the morning, gumising siya para mapag-isa at manalangin kasama ang Lord. At lastly, marami pa pong example, pero tatlo lang po ibibigay ko sa inyo. Bago siya ipako sa krus, maalala po natin na sinabi niya sa Luke 22 verse 41, na si Jesus ay lumuhod at nanalangin doon sa Garden of Gethsemane. So maging ang ating Panginoong Jesus ay nagbigay ng panahon, binigyan niya ng pagpapahalaga yung silence at solitude, na kahit sa kanyang huling araw, kumuha siya ng lakas ng loob sa Diyos Ama sa pamamagitan ng pananalangin. Silence o silensyo at solitude. Pero ano po nga ba yung makukuha nating magandang epekto ng silensyo or silence at solitude sa life natin? Madalas po sa atin takot na pumasok doon sa moment of silence. Parang music kanina, nung eksakto nawala yung power. Pansamantalang nawala yung power natin na mag-amplify ng tunog. May silence. Sa music, may rest na tinatawag. Sa public speaking, kapag meron kang point na sasabihin, kailangan mo mag-pause para bigyan ng time yung listener mo to internalize. No? So, sa spiritual life natin, ano ba yung epekto o magandang effect ng solitude at silensyo? Number 1 po. Ito'y nagsisilbi na pahinga ng mind at heart natin mula sa ingay ng mundo. Ano ba yon? Stress, anxiety, anxious ka about something, fear, may mga kinakatakutan ka, may mga doubts. At kung mapapansin po ninyo, kapag tinatry nyo pong mag-pray ng tahimik, may mga emotions na lalabas na hindi natin maintindihan. Natatawa ka ba, naiiyak ka ba, nauutot ka ba, masakit ba tiyan mo, hindi mo alam. Doon po lalabas yun. Yung mga emotions na hindi natin maintindihan. And when we pause
we let God deal with them and we enter and experience the peace of God. Kapag tayo po ay panandaliang nanahimik, panandaliang pinili na mapag-isa, may experience po natin yung kapayapaan ng Panginoon. Pangalawa, mas maririnig natin ang pangungusap ng Diyos. Sabi doon sa life ni Elijah, na ang Panginoon ay nangusap sa kanya sa still small voice. Merong mga dumating, malakas na hangin, may earthquake, may apoy na dumating, pero wala doon yung presence ng Diyos. Yung presence ng Diyos ay nandun sa still small voice. Sa Tagalog po, sinabi dito, marahan at banayad na tinig ng Diyos. Marahil marami sa atin nagtatanong, hindi ko marinig o hindi ko maalala huling nangusap ang Panginoon sa atin. Bakit kaya? Dahil ba malayo tayo sa Panginoon? O dahil maingay lang nasa paligid natin? Pangatlo, kapag naglalaan tayo ng silence at solitude kasama ang Panginoon, mas lumalapit tayo sa presensya ng Diyos. Na ang katahimikan po at panandaliang pag-iisa ay nagsisilbing daan para isantabi muna natin yung mga bagay na sa paligid natin para makapag-focus tayo kay God. Para makapag-spend time kay God nang hindi nagmamadali. Yung pag-spend sa Kanya ng yung nai-enjoy mo, yung close and intimate relationship with Him. Hindi nagmamadali, hindi na-pressure dahil may magagawin pa. Kung hindi, nakaset na time para kay Lord. Ano man yung dumating, hindi maaabala kasi meron akong date with the Lord. Personal and intimate relationship with God. Pang-apat, kapag tayo naglalaan ng silensyo or silence at solitude kasama ang Lord, magkakaroon tayo ng lakas at ng kapayapaan na harapin ang mga problema at pagsubok natin. Dahil kapag nag-spend time po tayo kay Lord in silence and in solitude, hindi natin tinatakbuhan yung problema natin. Bagkus kabaliktaran po ang nangyayari. Kapag nag-spend time tayo kay Lord, nagre-regain tayo ng strength. Nagre-recharge tayo para maharap natin yung mga problema natin. Sa time ni Jesus, kaya siya sa Garden of Gethsemane, nakipag-bargain siya kay Lord kasi alam niya anong mangyayari. Pero after mag-pray ni Jesus, nagpatuloy siya. Kasi natanggap niya yung peace, yung strength from the Lord. Ito po yung mga bagay na magbe-benefit tayo kapag ginawa natin to. Pero bakit maraming tao ang hindi ito napapractice? Bakit maraming tao ang iniiwasan ang katahimikan o ang pag-iisa? O yung solitude? Siguro po natatakot sila. Kasi isa po sa mga nangyayari when we intentionally become silent with God, ay na-expose yung totoong kondisyon ng isip at puso natin. Yun na, yung sinabi ni Doc ID nung linggo, marami tayong ginagawa sa utak natin, nagwo-wonder yung utak natin kapag pumasok tayo dun sa silent. May mga naisip kayo ng bayarin, naisip mo na yung mga gagawin mo, yung problema mo, sobrang gulo ng utak mo. Na kapag natahimik yung mundo, may kakaiba tayong nararamdaman. Napansin niyo po yan kapag kunyari usap-usap tayo, tapos biglang tumahimik. Sabihin, may angel na dumaan. Sabihin, hindi common sa atin yung ganong senaryo, pangyayari. Kaya maraming tao ang iniiwasan na manahimik at maiwasang mapag-isa. Kasi kapag silent lang tayo, mas nakapag-isip tayo. And the more na we think of our emotions, our real status, natatakot tayo dahil gusto na lang natin iwasan yung mga negativity. Kasi baka hindi ko makontrol kung ano yung magiging outcome. Kaya maraming tao ang gusto nilang dun sa mga masasaya. Gusto na lang ng mga maiingay na kaibigan. Gusto na lang ng mapunta sa ibang lugar. Mas gusto na lang nilang gumawa ng kung anong mga bagay. Laging gumagala para lang makatakas sa realidad. At mas madali po kasing makahanap ng distractions kesa harapin ito at mag-reflect. Sa life natin,
mas madaling i-distract ang ating mind kaysa maghanap ng courage para harapin ito at mag-reflect. Madalas po nangyayari lalo sa mga kabataan. At kapag alam mo yung personality mo, lalo pag extrovert ka, sobrang alien sa'yo yung word na silence at solitude. Mas madaling mag-flight kaysa harapin ito. Sa ating tema po na spiritual discipline, katulad po ng pinaka-example ni Jesus, naway maging essential sa ating buhay na magkaroon tayo ng oras na intentionally sasadyain natin na manahimik at mapag-isa kasama ang Diyos. At ini-encourage ko po ang bawat isa sa atin na i-embrace po natin yung katahimikan at pag-iisa. Dahil sa pamamagitan po nito, mas mapapalapit tayo kay Lord. Mas lumalalim yung dependence natin sa Panginoon. And most especially, inaalay natin yung ating sarili doon sa kalooban ng Diyos. Kung nais po nating lumago ang ating buhay spiritual, hindi sapat na dumalo lang tayo ng prayer meeting o Sunday service o makisabay doon sa prayer ng prayer leader. Hindi po. Kailangan nating matutong manahimik kasama ang ating Diyos Ama. Kasi bago po tayo tawagin ng Diyos upang gumawa ng mga bagay para sa Kanya, tinawag muna tayo ng Diyos para makasama siya. At ang katahimikan sa Kanyang presensya ay tunay na pagbabago ang ating mararanasan. Shalom and God bless po sa ating lahat. Maraming salamat sa magandang mensahe, Pastor Daniel. Naway na bless po kayo sa mensaheng ating natanggap ngayong gabi. At tayo naman po ay magpatuloy sa ating prayer meeting. So nothing is too hard for God kung siya po ang talagang magbigay sa atin ng biyaya. Patutuo sa ating lahat, kanina sa ating pasasalamat, marami namang nagpatutuo na sa kanyang biyaya at pagmamahal sa atin. Ngayon, tayo po ay magpatuloy sa ating prayer items. Meron na lang naman tayong 4 na bahagi about personal and spiritual life, family, church ministry, at nation and community. Magbilang po tayo, 1 to 4. Start po tayo kay Sister Neri. Sige po lahat ng number 1, number 2, number 3, and number 4. Magsama-sama po tayo. One. Ay, sige, dito na lang po daw ang 1 kasi nandito si Sister Edith. 1, 2, 3, and 4. Sorry po. O, 3 doon, 3.
Dito po. Dito na po ang 1. Dito ang 1. Lilipat. Dito po ang 1. Doon po ang 2, 3, and 4. 3 and 4. Opo. Kasi may si sister. Pasuyo ako. Number 1.
As part of our worship, we also honor God through giving, because giving is not an act, but or an obligation, but act of faith. So thanksgiving also and sa ating pagmamahal sa ating Panginoon. Para po sa ating announcement, next po na prayer meeting natin, ang ating speaker ay si Sister Lira Gomez. Presider naman po ay si Sister Neri Lidesma. And then also our song leader is si Sister Jaja Bautista. And ang food assign po next week is ang youth. And then report, last week offering is nasa total of 970 pesos. And attendance po is 70. So palakpakan po natin ang Panginoon. Purihin natin ang Panginoon dahil ngayon tayo ay 71. Sumobra po tayo ng isa. Praise God, dadagdagan tayo ng isa. Malaking bagay po yun. Sumobra po tayo ng isa. Ano? Dapat pala dadagdagan. Yung isa. Thank you. Para po ipanalangin ang ating offering at ang ating pagkain ngayong gabi, nais ko po sanang nanyayahan si Pastor Ayan to pray our food and our offering po. Maraming salamat, Sister Lori. So, sobra tayo ngayon ng isa. Next Wednesday, 70 lang po tayo, ha. Ang malate, hindi nakapasok. Maraming salamat sa Panginoon sa gabing ito. Maraming salamat sa nag-prepare din ng ating food. Yung food natin walang sobra. Wala, sakto lang. Tayong lahat po ay tumayo at tayo po ay sabay-sabay na manalangin. Panginoon, sa inyo po namin maingat na itinataas at ipinagpapasalamat ang pagkakataon na kami ay magsama-samang makapagdalanginan. Maraming salamat kasi naniniwala po kami, hindi lahat ng tao nabibigyan ng ganitong pagkakataon na makapanalangin sa inyo. Maraming salamat din kung paano po ninyo patuloy na kinakausap ang bawat isa na lumapit sa inyo, hindi lamang sa mga panahong kami nangangailangan, kundi sa mga panahong kami ay masaya at nasa kaginhawaan. Sa gabing ito, nais po naming ipagkatiwala sa inyo lahat po ng mga prayers na amin pong naisambit dahil mas higit po kayong may alam kung ito ba'y para sa amin or kung kailan po ninyo ito diringgin. Maraming salamat din po sa pagkain na patuloy naming ini-enjoy tuwing Wednesday. Maraming salamat sa mga nag-prepare nito. Naway mabusog po kami at ma-enjoy po namin yung aming fellowship sa gabing ito. Maging sa amin pong pag-uwi mamaya, ingatan niyo po ang bawat isa na kami makarating ng ligtas at malawalhati sa aming kanya-kanyang pamilya. Sa inyo po ang kapurihan. Ito po ang aming pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Magandang gabi po sa ating lahat.